Ang mabuting balita ng ating kaligtasan ayon sa panulat ni San Juan sa ikapitong kabanata, nagsisimula sa talata 37. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo. Sabi naman ng iba, ngunit may nagsabi rin, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Nagkaroon ng pagkabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga Pariseo, bakit hindi niyo siya dinala rito? Sumagot ang mga bantay, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo, mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmula sa Galilea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Uupo na po. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Okay, Amen. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po sa ating banal na misa. So sa ating gospel ay nagkaroon ng matinding discussion ang mga taong bayan, mga Pariseo, tungkol sa Kristo. Kasi ito na ang oras na nagpahayag si Jesus tungkol sa kanyang kadakilaan. Now, yung panahon natin, resolved na itong issue tungkol kay Kristo. Although nagtalo-talo sila nung unang panahon. At alam natin na si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas na nagmumula sa lipi ni David. Okay? Dahil si Maria at Jose ay mula sa lipi ni David at ipinanganak sa Bethlehem. So resolved na yan. Wala na tayong problema dyan. Ang magandang pag-usapan natin dito ay itong binanggit ni Kristo sa verse 38. Okay? Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So ano ba itong tubig na nagbibigay buhay? Binanggit ni Kristo na ako din ang tinapay na nagbibigay buhay. Binanggit niya na ako din ang tubig na nagbibigay buhay. So, gusto niyo bang matanggap itong tubig na nagbibigay buhay? Kasi hindi na daw kayo mauuhaw kung meron kayo nito. Nasa 39, idinugtong ni San Juan na ang tinutukoy ni Jesus ay espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. So ito na. Kailangan matanggap ng tao ang Espiritu Santo kasi naniniwala tayo na ang Espiritu Santo ang tagapagbigay buhay. Okay? Malinaw na ba yan? Ang Espiritu na dapat tanggapin ng tao ang siyang magbibigay buhay na walang hanggan. So ano ba ang meron sa inyo ngayon? Espiritu Santo o ang espiritu ng mapadglin lang? Diba? Dalawang espiritu ang may kakayanan na pumapasok sa tao. Ang tunay na espiritu at ang itong mapaglin lang na espiritu ang dyablo.
So sa panahon natin, nauuhaw pa rin tayo. Ang pangako ni Kristo sa panahon na meron kayo nito, hindi na kayo mauuhaw. So ano yung assessment natin? Bakit nauuhaw pa rin tayo? So ibig sabihin dyan, yung tinanggap nating Espiritu Santo ay, ano ba yung tinanggap nating Espiritu Santo? Makapangyarihan mula sa Diyos o baka sa ibang espiritu. Okay? Okay? So, ang espiritong tinukoy ni Kristo ay ang espiritong kaloob ng Diyos. At binanggit nito sa ating theory, ating DFAR, na siya ang pangatlong persona, ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay mula sa Ama at sa Anak. Okay? Ito yung nagbibigay buhay at tagapagbigay buhay. Sa ating pananampalataya, ang Espiritu Santo ay sinasamba. Okay? Kasi siya ay mula sa Ama at sa Anak. At sinasamba natin siya. Now, sa pananampalataya natin, naniniwala tayo ng Espiritu Santo ay hindi lang giver of life. Kaya marami siyang kaloob. Upang magtagumpay ang tao sa daigdig na ito, kailangang meron kang Espiritong mula sa Diyos. Di ba sa gospel, sa pangalawang pagbasa natin, na nung nagpahayag si Pedro tungkol kay Kristo, bumaba yung Espiritu Santo ng Diyos. So maganda po yan. Sa panahon na tayo sumasampalataya kay Kristo, bababa ang Espiritu Santo at ito'y mananahan sa tao. Ngayon, ang Espiritu Santo ay, ito yung maganda na ang tao kasi ay walang kakayanan dahil sa limited ang ating karunungan, limited ang ating espiritualidad. So, bumaba ang Espiritu ng Diyos upang tulungan ang tao na mapagtagumpayan niya ang daigdig na ito. So, ang Espiritu ay nagpapaalala sa atin kung ano ang tama at mali. Di ba may konsensya tayo? So, nag-iisip tayo ng hindi maganda, pero nasagap natin sa ating isip na, ito ang mabuti. So, yun ang role ng Espiritu Santo. Inaakay niya tayo sa matuwid na landasin. Okay? Hindi siya nagpapahamak ng tao. Kung napapahamak tayo sa mundong ito, hindi yan Espiritu Santo. Okay? Yun ay gawa ng masamang espiritu. Kapag nakita mo ang tunay na daan, tunay na landasin o matuwid na landasin, yun ay kagagawa ng Espiritu Santo. Okay? So, nagpapahayag ang Espiritu Santo ng karunungan. Kaya kung gusto niyo ng karunungan, ito ang dapat niyong hilingin, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay lakas at pag-asa sa buhay ng tao. So, kung nanghihina kayo, lalong-lalo sa matinding karamdaman, kailangan natin ng Espiritu Santo. Hindi lang kasi ang kakayanan ng Espiritu Santo ay babaguhin. So hindi lang aalisin yung mga pinagdaanan natin, kundi babaguhin ang pag-iisip natin maging ang buhay natin. Okay? So dahil ang tao ay prone sa kapahamakan, ay nananahan ang Espiritu Santo sa tao para bigyan tayo ng proteksyon at kaligtasan, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. So the moment daw na tayo dumadalangin sa Diyos at tinanggap natin si Kristo, doon nag-exist ang Espiritu Santo na nanahan sa tao. Kailangan nating manalangin lagi para manatili ang Espiritu Santo sa tao. So marami siyang kaloob, hindi lamang giver of life, hindi lang yung tagapagkaloob ng kakayanan, kundi ang kaloob ng Espiritu Santo ay buhay na walang hanggan. Isa yan sa mga sigaw ni Kristo ngayon. Ang sabi niya, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay dadaloy sa kanya ang tubig na nagbibigay buhay. Okay? Malinaw yan. Mananahan sa kanyang Espiritu Santo. Once na natanggap mo si Kristo, yan, mananahan sa iyong Espiritu Santo at bigyan kayo ng proteksyon. So bukod sa protektado kayo, alalayan kayo sa daigdig na ito hanggang makamit ninyo ang tagumpay. Kaya maganda ito, ang Espiritu Santo ay assurance. Secure kayo dito kapag meron kayo nito. Kailang ang mga tao ay nakita pa rin yung mga material kaysa spiritual. Kaya yun, napapasukan pa rin tayo ng iba't ibang kaisipan instead of
yung karunungan na nagmumula sa Diyos. So, sa Diyos dapat ang tao lumapit, hindi kung kani-kanino man. Kasi kung sa Diyos ang tao lumapit, okay, ano ba ang kayang ibigay ng Espiritu Santo? Karunungan, pag-unawa, yung 7 gifts of the Holy Spirit, yung kakumbabaan, pag-unawa, kakayanan, yun yung ang kayang ibigay sa tao. So makapangyarihan siya, kaya kailangang meron ka nito sa daigdig na ito. Napakatindi ang daigdig. Okay? Kailangan natin ng protektor. Okay? Si Jesus bilang tagapagligtas at itong Espiritu Santo naman bilang patnubay at gabay sa daigdig na ito. So pangako ng Diyos na proteksyonan ang tao. So kailangan nating magpasalamat. Okay? Sa panahon na inaakay tayo sa matuwid na landasin, yun ay palatandaan na sumasaiyo ang Panginoon at inaalalayan ka ng ating Panginoon. So kung gusto mong hindi na mauhaw, hindi na magugutom, kailangan mo si Jesus. Kailangan mong Espiritu Santo. Kasi ang definition ni Kristo dito, dadalhin kayo. Dadalhin kayo doon sa tagumpay, sa pangailangan ninyo. Kasi di ba sabi ni Kristo, kung kayo'y kumatok, anong sabi niya? Kayo'y bubuksan. Kung kayo'y naghahanap, anong sabi niya? Masumpungan ninyo. Kung kayo'y humihingi, bibigyan kayo. So pangako ng Diyos ang tatlong ito. Kaya kung meron tayong pananampalataya kay Kristo, bababa ang Espiritu Santo upang alalayan ang tao. So yung panahon natin ay given na lahat eh. Okay? Andito na lahat sa atin. Ang kulang lang ay kung paano natin paganahin. Di ba? Magkaroon ng order ang lahat ng meron tayo sa mundong ito. Minsan, hindi na-meet natin yung gusto natin kasi ibang paraan yung gusto nating makita. Merong pamamaraan ng Diyos, so dapat sa pamamaraang maka-Diyos. Merong pamamaraan ng daigdig. Kailang dalawa ang pwede mong mahantungan sa pamamaraan ng daigdig. Either magtagumpay ka or mabigo. Sa Diyos naman, assurance. Masecure mo, ma-reassure mo ang tagumpay o kaligtasan. Okay? So naway makamit ang manahan sa atin ng Espiritu Santo para hindi na tayo kakapusin, hindi na mauhaw, hindi na magugutom, hindi tayo manghinaan, kundi komportable tayong maglakbay sa mundong ito. So naway lagi nating tawagin ang Diyos at sumampalataya sa Kanya para mananahan sa atin ang mga gifts na ito, ang mga pangakong ito sa tao. Okay? Amen? Sa pangalan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu.